Bilang isang tao na patuloy na humaharap sa mga hamon ng buhay, napagtanto ko na ang time management ay isa sa mga pinakamahalagang kasanayan na dapat nating taglayin. Sa totoo lang, ang oras ay isa sa mga limitadong yaman na mayroon tayo. Kapag naubos na ito, hindi na natin ito maibabalik. Kaya naman, mahalaga na matutunan natin kung paano ito pamahalaan ng maayos. Isipin mo, sa isang araw, may 24 oras tayong lahat. Pero paano natin ito ginagamit? Madalas, nauubos ang oras natin sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Halimbawa, ang sobrang pag-scroll sa social media. Oo, nakakaaliw ito. Pero sa huli, nagiiwan ito ng tanong. Ano na ang nagawa ko sa araw na ito? Kaya't mahalaga ang pag-prioritize. Dapat nating malaman kung ano ang mga bagay na talagang mahalaga at dapat unahin. Sa aking karanasan, ang paggawa ng listahan ng mga gawain ay nakakatulong. Kapag nakikita mo ang mga bagay na kailangan mong tapusin, nagiging mas madali ang pag-organisa ng iyong oras. Isang simpleng checklist ay nagiging gabay ko sa araw-araw. At kapag natatapos ko ang mga ito, may kasiyahan akong nararamdaman. Parang may achievement na nakuha kahit gaano kaliit. Ngunit hindi lang ito tungkol sa trabaho o mga responsibilidad. Ang time management ay nagbibigay daan din sa atin para magkaroon ng oras para sa sarili. Mahalaga ang pahinga at ang mga bagay na nagbibigay saya sa atin. Kung hindi natin ito isasama sa ating plano, baka magtapos tayo sa sobrang pagod at stress. Kaya't dapat nating isama ang mga bagay na nagpapasaya sa atin sa ating schedule. Minsan, nagiging mahirap ang lahat, lalo na kung maraming bagay ang sabay-sabay. Pero dito pumapasok ang disiplina. Ang kakayahang sabihin na, hindi ko muna ito gagawin sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Ang pag-set ng boundaries ay napakahalaga. Kapag alam mong may oras ka para sa trabaho at may oras ka rin para sa pamilya at kaibigan, nagiging mas balansyado ang iyong buhay. At huwag kalimutan ang pag-reflect. Sa pagtatapos ng bawat linggo, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga nagawa ko? Ano ang mga natutunan ko? Ang pagrepaso sa ating mga nagawa ay nagbibigay daan sa atin upang mas mapabuti pa ang ating time management sa susunod na linggo. Sa huli, ang time management ay hindi lamang tungkol sa pagiging produktibo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa ating buhay. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging masaya tayo, mas nagiging epektibo, at mas nagiging fulfilled. Kaya't simulan na natin ang tamang pamamahala ng oras. Hindi ito madali, pero sa tamang diskarte, tiyak na makakamit natin ang ating mga pangarap.